So, voltage drop analysis. Okay. So, voltage drop describes how the supplied energy of a voltage source is reduced as electric current moves through the passive elements, no? And is defined as the amount of voltage loss that occurs through all or part of the circuit due to impedance resistance. So, parang kumbaga sa tubig, kung maliit yung linya mo ng tubig, mahina ang pressure sa dulo, di ba? So, palakihan mo yung tubo, imbes na de media, gamitan mo ng 3/4 o de una, ayun, mas maganda yung takbo ng tubig. Okay. Of course, baka sabihin mo, para lumakas yung labas niya kasi pinipigilan mo yung dulo niya. Iba naman yon. Okay? Pero, yung pagka sobrang liit nung tubo mo, nako, halos wala ka nang sisirit doon. So, ganun din yung alambre. Maliit yung alambre mo, malaki yung resistance sa daloy sa loob ng kawad, mababa na lang ang voltahe mo sa dulo. Okay? At sinasabi ko na kanina, yung deep well is a big example, no? Na hindi natin ginagawa sa mga plano. Hindi natin ini-indicate yung lalim ni deep well. Ulitin ko na naman. Okay, the PEC view the voltage drop in conductors for branch circuits as defined in the code is it must be sized to prevent the voltage drop exceeding 3%. No? So, in other words, ang branch circuits, dapat hindi siya mag-exceed ng more than 3%. So, at the farthest outlet, heating and lighting load or combination of SAT loads, where the maximum total voltage drop of both feeder and branch circuit to the farthest outlet naman is 5. So, mula dun sa service and transmo hanggang sa pinakamalayo mo, 5%. Ito, 5%. Pero yung mula sa panel board mo hanggang sa pinakamalayong sirkito mo, branch circuit mo, 3% naman ito. 3. Okay. So, ayan. So, si 3% mula panel board hanggang pinakamalayong outlet o pinakamalayong ilaw o pinakamalayong appliance, no? Well, dito, ang ginamit nating sample is the outlet, no? Pero kung meron kang deep well, may deep well ka, alam mong lalim nun, mas magandang example yun. Yung deep well. Okay? So, pero hindi naman lahat may deep well. Kukunti lang, pero at least mine-mention ko para alam natin abangan kung meron tayong deep well sa project natin, alam natin ng treatment doon. Okay? Ayan, ito naman, pag 5% mula sa entrada mo hanggang dun sa outlet na pinakamalayo. Okay? So, combine of 5%. So, itong 3% nito, tsaka 2% nito, arbitrary lang yan. Pwedeng ito 2%, ito naman 3%. Basta natin kailangan, yung combine nitong mula sa connection kay utility, kay Meralco, hanggang sa pinakamalayo mo, should not exceed 5%. Okay? So, ito yung formula na ginagamit ko para mabilis siya. Meron din yung ibang formula pero ito yung nakasanayan ko. Okay, pag single phase, voltage drop is equal to 2 times a constant K times the current times the length in circuit divided by Cm. Cm is in circular mils, no? Pag 3-phase naman is square root of 3, itong 1.73 to square root of 3 times constant K times the current times the length of the circuit times the divided by the circular mil area. So, ayan, voltage drop, ang VD, K is constant, 12 for copper and 18 for aluminum. Madalang natin gamitin sa aluminum, so mas madalas si copper. Kasi sa bahay o building, office, hindi natin masyadong ginagamit si aluminum. Kasi ito kasi si aluminum, mas brittle siya kaysa kay copper. Kaya in terms of safety, in the long run, sa life ng wires, si copper will have a better chance of lasting the life, its life, no? Na hindi ka kailangan basta magpalit. Si aluminum, because it is more brittle, then less siya. Although ito mas mura to. Although meron na rin gumagamit, marami na rin gumagamit. Pero ako as a designer, I do not really recommend, no? Recommend itong aluminum. Copper ako. I only specify si aluminum dun sa malalaking cross-sectional area or malalaking kawad. Like for example, ACSR. Ano yung ACSR? Aluminum Cable Steel Reinforced. Ito yung ginagamit sa mga transmission lines, high voltage transmission line, let's say 35 kV, 13.2 kV, or yung mga 230 kV system o 69
KV system, yun, talagang bare wire sila. Ginagamit doon, aluminum cables, no? Na meron siyang steel doon sa gitna. Steel reinforcement. Yun. So, kasi napakamahal na pag copper gamitin mo at baka delikado pati eh. Takaw nakaw. Takaw pansin. Okay, so I is load amperes, L is distance in feet. So if you have distance in meters, convert mo lang sa feet. And cm, this is the important thing here, no? Is the circular mil of the wire use. So ito bibigay ko to kasi wala sa code dito eh, no? Wala sa code, so papakita natin mamaya. Okay, the formula for the voltage drop in percent of the 3% or 5% is voltage drop over the rated voltage times 100%. Okay, yan. So, ito yung table ng circular mill. Ha? Ito. So, nilagyan ko ng tapat-tapat yung ano, no? Ang 8.0 mm squared, equivalent niya yung AWG 8. Number 8 AWG in the old size, no? Ito yung American standards kasi itong AWG, American wire gauge. Okay? So tapos yung 5.5 natin is 10. 10 AWG, no? 3.5 is 12, 2.0 is 14. Then meron ding 16 pero di natin ginagamit to, no? Take note, itong si 2.0 or 14 mm is 4110 circular mills. Ito naman, by the way, dalawa yung figures ha. Isang upper at isang lower, no? Ito upper and lower. Yung upper is the solid wire. Yung lower is the stranded wire. So ito is the solid wire, ito is stranded wire. Tapos ito 10380 is solid wire and this one is stranded, no? Okay, mapuna mo rito quantity. Kaya solid siya kasi isa lang, one strand lang. Pero dito, stranded, 7, isang gitna at saka 6 na nakapalibot, no? Ang stranded, meron sa maliliit na wire, ito, yan, meron din siyang stranded. Pero yung solid, meron lang sa maliit, number 18, number 16, number 14, or 2.0, 3.5, 5.5, 8.0. Pagdating sa 14 mm, stranded na siya. All throughout, stranded na siya. Anyway, so, ito yung mga, nila, stranding, overall, copper, aluminum, DC resistances, no? Itong mga value nito. Pero ito yung mahalaga natin gagamitin, itong area in circular mills ng mga alambre. Habang lumalaki yung alambre mo, ang circular mill mo will be ito. Like ito, yung 250 mm is 125 mm, 250 MCM, 1,000 circular mills is 125 mm. Yung 250 mm squared is 500 MCM, 500,000 circular mills. Yan. Okay? So, nagsisimula siya sa 40, after 40, ano na siya? MCM na siya. 1,000 MCM na, 250 1,000 circular mills, 300 MCM, 350 MCM, 400 MCM, 500 MCM, or equal sa 250 mm squared. Yan. So, ito lang ang mahalagang kwan natin para sa pag-apply ng formula rito. Itong circular mills na ito. Yan, yung circular mills na yan. Okay, so apply natin ng sample. Ito, no? Meron tayong sample dito. 3 sets of 3250, example lang, yung service entrance, 74.93 kunyari yung haba niya, and then yung from the MDP to the power panel or lighting panel, 350 mm, 129.52 feet, and then yung branch circuit, 3.5, 74.56 naman ang layo. Okay, so sample lang naman yan. Then, ito na. Para may-apply natin. Dalawang 3.5 mm, 65 feet. Tapos ang load niya, 900 watts, 3.91 ampere. So, applying it in the formula, voltage drop is equal to 2 kasi single phase, no? 2 times K times I times L over CM. So, 12 for copper, 3.91 ampere, 65 feet. And then, 6530 yung circular mills.
Saan niya kinuha tong 6530? Tingnan natin doon sa table. Yan. Ito yung kinuha niya, 6530 kasi 3.5 mm. 6530. Okay? Balik tayo. Yan. So 6530 equals 1 volt. Voltage drop equals 1 volt. Then 1 volt divided by 220 times 100, 0.45%. So napakaliit yung voltage drop, yung percentage niya. Remember, 3% ang maximum allowable. Okay, so that's example, preparation of voltage drop calculation as part of the design analysis. Ito na. So meron tayong sample dito, typical residential floor plan. Meron tayong outlet circuits ito, outlets, mga 10 ito eh. In the floor plan shown on the left side, we will try to find out what is the voltage drop of circuit number 2 ito. Circuit number 2 ito. So ilang outlet to? 8 yata eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pala. 10 outlets. Okay, so ang worst case scenario, dito kinabit ang load. So pero ang layo ng humra niya, doon pa rin. So ito ang pupuntahan niya pero umikot. Anyway. So the size of the wire is 3.5 mm. Ang wire is copper, so K is 12. The length is 82.57 feet. The current total is dito lahat sa dulo 14.08. And the wire is again 6530 circular mils, no? So applying it in the formula, 2 KIL, ayan, times 12 times 14.08 times 82.57 feet divided by 6530 is equals to 4.59 volts. 4.59 volts divided by 220 volts times 100, 2.08%. So pasok pa rin siya. Assuming na lumampas, let's say 3.08 o 3.8, ang gagawin mo will be to change the size of the wire to the next larger size, di ba? So anong gagamitin natin? Assuming lang 3.5 to. Kung sakali man na lumampas, tingnan natin dun sa table. So yung 6530 lumampas sa voltage drop, pipiliin mo ngayon 5.5. Ito. So ilalagay mo ngayon 10,380, ilalagay mo rito. Dito, ilalagay mo 10,380 rito. Siyempre, bababa na yung value nito. Bababa na rin itong value mo rito. Okay? So, kung pasok na siya, papalitan mo ngayon nakalagay sa load schedule mo na 3.5, gawin mo ng 5.5. Okay? Voltage drop is exceeded, so use 5.5 mm. Yun, ganun. Okay? So, ngayon, na-testing mo yung outlets, no? Kung gusto mong alamin yung voltahe rito, at that worst case scenario, ayan, so lumalabas 4.59 volts yung nabawas sa 220, assuming na 220 minus 4.59, so 215.41 volts yung voltahe rito at that worst case scenario na loaded lahat yung outlet ng 14.08 amps. Ngayon kung hindi naman, mas mataas naman. Okay, so pwede mo ring testingin yung isang malayong load, ito, aircon, ito yung pupuntahan niya, humran niya. Malayo siya. Test natin So 3.5 yung nasa load schedule sa analysis, 12, 108 ang distance, etc. No? So, okay. So applying it in the formula, 2 KIL, so 3.17 volts, 3.17 over 220 times 100, 1.44. So, pasok din. Ngayon siguro tanong mo, paano yung mga ilaw? Di ba kailangan analyzing din yun? Pwede rin, mag-analyze ka. Pero sa ngayon, with the advent of the LED bulb, sabi ko nga, ang liit-liit nung LED bulb no? Maski pa tinambakan mo ng LED, although, pwede pa rin, kasi yung wire mo 2.0 lang. So, mas malaki ang voltage drop pag 2.0. Pero sa liit ng current, no? So, pwede mo rin ipakita. Pwede mong computing yung pinakamalayong mong ilaw. Ito, kung kunyari yung lote mo malaki, tapos meron kang mga perimeter lighting, yung pinakandulo mo na ilaw, yun, analyze mo, baka naman masyado na mababa yung ilaw doon. Di ba?
Alala nyo nun kung fluorescent pa, baka hindi na mag-start yung fluorescent kasi maliit masyado yung voltage. Malaki masyado voltage drop, di ba? Okay, so ina-analyze lahat yun. Dito, ang ginamit lang natin yung outlet doon sa loob ng bahay, no? Okay, so pwede mo ring analyzein yung iba, no? Let us go back to yung sa layout kanina. Ayan. Ito yung ina-analyze natin. Ito, yung range. Malapit lang yung range eh. So, malamang ang voltage drop nito maliit lang. Kasi ang lapit eh, no? As malapit yung wire, 5.5, di ba? Yung ref, 3.5, pero ang lapit. Maliit lang siya. Mas malaki yung load ni outlets. Pinagsama-sama natin na 14.08 amperes, di ba? Okay? So, sa subfeeder, sample subfeeder, between MDP and the lighting panel, ang layo niya, mga 2 feet lang. Assumption 2 feet, no? So, ito, almost 2 feet, 22 mm, 66.94 yung load, 41,740. So, applying it, ito naman sa service entrance, mula MDP hanggang dun sa service drop ni utility. So, 30 mm, 27.17, 98, 52. Okay, so, applying the subfeeder, 2 times 12 times 66.94 amps times 1.98 feet divided by the size. Ito yung sa 22 mm. So, 4,000 divided by 41,740, 762 volts ang nakuha. So, applying din naman yung service entrance is 2 times 12 times 98 times 27 yung layo niya, then 52.62, then 68 divided by 5260, 1.31 volts. Okay, 1.31 volts. Ngayon, combine 4.59 dito naman 0.04, dito naman 1.31, no? So pagka kinumbine mo yung tatlo, present mo na ito yung mga presentation natin. 1.31, 0.04, 0.59 for a total voltage drop of only 2.58%. Yan, 2.58. So, pasado siya sa total of 5%. Kasi, mula rito hanggang dun sa dulo, 5%. Ito, nakuha natin 2.58. Okay, so, ganyan lang. Papakita mo ang simple single line ng pinakamalayong outlet, anong layo ng okay, tsaka yung mga panel hanggang sa entrada. Tapos dito, nakatabulate lang yung mo. Pwede mo ring ipakita lang na hindi nakatabulate. Okay lang din. Basta maliwanag. Pero magko-comment ka sa baba, the computed voltage drop of the 2-story residence with a total of 2.58% of voltage drop meets the required allowable voltage drop of the Philippine Electrical Code. So, ganun lang. Kasi kung pag lumampas na sa 5%, mapipilitan kang palakihan ito, or iyan. Mahal pag ito palakihan mo, no? Ito, mahal din. Mas madali, mas mura na itong palakihan mo. So, invest na 3.5, gagawin mong 5.5 para papasok na siya dun sa 5% total. Okay? So, ganyan lang kasimple. Ngayon dito, nagpakita lang ako ng tatlong slides. No? Ito, slide number, ito kasi, XL format ito. This is an XL format where I showed different size of wire, 2.0, 3.5, 5.5, hanggang sa 500, no? Iba-ibang size, no? 60 mm, 80, 100, 125 mm, 150, 200, 250, 300. And ito yung phase multiplier, no? Then yung distansya, this is the circuit length, and this is the ampere load, and this is the resistance, and the voltage drop, and the percentage. So, pag naka-excel ka kasi nito, you have trial 1 to trial 20, no? So, anong value ng ng
current mo, kino-compare ko lang yung voltage drop sa 240 volts, 480 volts, at sa voltahe na 7620. So, medium voltage ng 7620. So, dito, ang papasok na ano is, itong size. Ito, kasi ito lampas na. Remember, this is percent voltage drop. So, 2.6. Pero tignan mo sa kaliwa, wow, ang laking wire. Ha? 400 mm squared. Ang laking wire. Ganun kataba, oh. Kaya kung 240 volts ka, 400 mm. Okay, tingnan natin pagka 480 volts. Ito 480 volts na ito. Ito naman siya, oh. 2.6. 100 mm squared. Okay, 100 mm squared. Ngayon, trinay ko siya sa 7620, as medium voltage na. Ang size ng wire, 8.0 lang. So, ibig sabihin, mangangailangan ka ng transformer dito kasi medium voltage yung 7620. Ang primary mo, 7620, tapos step down transformer mo para... So, ito, pinapakita ko lang yung effect ng voltage drop pagka may mga load ka na malalaki. Kung ginamit mo ang voltaheng 240, sobrang laki ang wire. Okay? 400 mm. Pag ginawa mong 480, 100 mm. Pag ginawa mong 7620, 7620 is the line to neutral voltage of 13.2 kV. 13.2 kV line to line, 7620 line to neutral. So, lumalabas, mababa lang. Yan. Sa 8.0. Pwede ka pang gumamit ng 2.0, 3.5, 5.5 kung 7620. Okay, so yan. The idea here is to prepare the formula, the XL format for the 2KLI over circular mills. Okay? Para madali kang mag-compute. Okay, how about the starting current ng mga motor? Kasi kung sa running, yung 3% tsaka 5% kanina sa operating, sa running current na. Paano kung starting mo, no? So, pag starting naman, ito yung analysis natin, no? Yung small rotor diameter motor. So yung sinasabi ko kanina, yung compressor mo, ganyan lang kaliit. So, yung starting current mo, mga 600% ang multiplier mo, no? I full load of the motor times 600%, that is the assumed starting current. Okay? Ngayon, pagka yung motor mo, large diameter, that's lower speed, no? Let's say, invest na 3600 RPM, 1800 RPM kaya, o kaya 1200 RPM. So, lumalaki yung kanyang diameter ng rotor, no? In that case, your starting current is equivalent to I full load times 800%. So, therefore, when you apply also in the voltage drop formula, voltage drop for single phase is 2KLI over circular mills for single phase, no? So, dito, pag in-apply mo rito, the starting voltage drop should not exceed 10%. Should not exceed 10%. So, kunyari, kung masyadong mataas, what is your option? Gagamit ka ng reduced voltage starting, no? Gagamit ka ng Y delta. So, i-analyze mo yung starting current sa Y delta, o whether in resistance type or reactance type or transformer type. Or kung BFD, variable frequency drive, wala ka ng problema sa BFD kasi talagang mag-i-start siya sa napakababang speed, and therefore the starting current will be very, very small. So, will not create a problem with regards to sa starting. Okay?